Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga sa aking kumaring Ami Santos, kay Kuya Boyet Sanchez, kay Ate Ading at kay Kuya Dante Hinido, kay Kuya Pedoy de Castro at sa bawat isang nanonood sa atin ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon. It's Wednesday morning at samahan niyo po ako sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Pagpapatuloy po natin ang pag-aaral na atin pong iniwanan kahapon on how to overcome failures ng ating mga buhay. At ang talata po natin ngayong umaga ay matatagpuan in the book of Psalms chapter 37 verses 23 hanggang 24. Ulitin ko po, Psalms 37:23 hanggang 24. Ang sabi po ay ganito: The steps of a man are established by the Lord. When he delights in his way, though he fall, he shall not be cast headlong. For the Lord upholds his hand. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na ating pong pagbubulayan. Kahapon po ay ating pinag-aralan ang katotohanan na walang taong perpekto, walang taong hindi nagkakamali. At dito po sa talata natin ngayong umaga, binabanggit po ng salmista ang possibility ng failure. Sorry po. Binanggit po sa talata, though he fall. Ibig sabihin, there is that possibility. Possibility of failing. In our high-achieving society, we look at failure often as the worst situation that one can encounter. Wala pong may gusto nito. Wala pong gustong magkamali. But rather than embracing failure as a learning and growth opportunity, those who fail in some aspect of their lives will often see it as an immovable barrier. At para itong barrier na nagsasabing hindi ka na uli makakabangon, talunan ka na, at ikaw ay karapat-dapat lang na malugmok sa iyong kalagayan. Marami pong ganong klase ng sitwasyon. Kaya po, nakakatakot yung failure. Kasi pag yung nagkamali ka na nga, may mga tao na sa kabila ng iyong kamalian, sa halip na tulungan ka makabangon, ay ilulugmok ka palalo. At maraming mga pagkakataon, kapag sagad ka na doon sa kawalang kakayahan at nakalugmo ka na, minsan sinisikaran ka pa ng iba. Kaya nakakatakot ito. At maraming taong ayaw na maka-experience talaga ng failure. Pero alam niyo po, the truth is that failure is never the end of the road. Lagi po nating tatandaan, yung failure ay hindi naman minsan totoong kasamaan. Bakit kanyo? Kasi ang failure is simply an indicator that there are some part of ourselves and our lives that we need to put more effort into in order to get the results that we desire. Ano pong ibig ko sabihin? Tandaan po ninyo, kung papaanong ang lagnat ay sintomas ng isang sakit. Tandaan po ninyo, ang lagnat ay hindi ang sakit. No, kaya nga walang cure sa lagnat. Because ang lagnat ay indication na merong kang problema sa loob ng katawan. Hindi yung lagnat ang gagamutin mo, kundi yung pinagmumulan ng lagnat. Nakuha niyo po? So, ang problema, ang failure, it is also an indicator that there is a problem in your life. Kaya po, maganda yun kasi nakikita natin kung bakit tayo minsan nagkakamali. Marahil mali ang motibo. Bakit tayo nagiging failure? Marahil hindi tama ang pamamaraan. Kaya indicator ito ng proper adjustment. Kaya hindi po dapat natin ito kinatatakutan. Hindi ko naman sinasabing, pag-pray natin, mag-fail tayo para makita natin kung saan tayo mali. Mali naman yun, hindi po ba? Pero tandaan po natin, kung ikay nagkamali, ang pinakamagandang gawin muna ay magsuri kung anong dahilan. Amen? So, ngayon po mag-aaral tayo. Pag-aaralan po natin ang ilang biblical story, mga biblical character na nag-fail, na
Minsan nga po yung failure nila napakatindi. Lagapak na nga po kung ituturing. Pero kung i-analyze po natin, hindi fatal. Hanggat buhay ka, kahit na anong uri ng pagkakamali yan, may tendency ng pagbangon at pagka-recover. Minsan po ito ang problema eh. Maraming tao nag-fail, parang katapusan na ng mundo. Hindi po. At bibigyan ko kayo ng pruweba ng mga bagay na ito. Pruweba ng mga tao sa Biblia na in spite of their failure, ay nagawa po nilang bumangon sa tulong ng Diyos. Kasi ito naman ang kanyang pangako. Hindi po ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 10. No one is righteous, none, not even one. So, ang ibig sabihin nun, lahat tayo nagkakamali. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. Ang katotohanan ito'y nagpapakita lang ng importansya ng pagkilala na everyone, you and me, can fail or will fail at some point. So, atin na pong simulan ng pag-aaral, tingnan po natin yung ilang mga tao na naka-experience ng mga failure sa buhay. Unahin po natin ang isang hari ng bansang Israel. In fact, ito yung pangalawang hari ng bansang Israel. Ito po'y walang iba kundi si Haring David. There is no question that David is one of the Bible's more or most important figures. No one can deny that. It is easy to be inspired by his youthful willingness to fight Goliath. Can you imagine? Sa panahon ng kanyang kabataan, mas maraming higit na mas matatanda sa kanya, higit na merong opportunity na labanan ng higante, mga sundalo ng Haring Saul, pero walang lumaban. Walang may willingness to fight the Goliath. At dito po, hahangaan natin itong si David. Hinangaan natin siya ng pabagsakin niya at patayin ng Goliath sa pamamagitan ng isang tirador at makinis na bato. Hinangaan din natin si David sa kanyang pagiging faithful friend, sa pagiging tender-hearted friend kay Jonathan. Nakita niyo po, sa panahon ngayon, napakahirap humanap ng kaibigan eh. Yung tapat na kaibigan, yung mapagkakatiwalaang kaibigan, yung hindi ka iiwanan. At itong si Haring David ay magandang example ng true friendship, ng kanyang pangakong pakikipagkaibigan kay Jonathan. Can you imagine? No? May opportunity na siyang patayin si Haring Saul, pero naisip niya si Jonathan. Kaya hindi niya ginalaw si Haring Saul because of his friendship with Jonathan and his dedication with God. So maaalala din natin si Haring David sa kanyang pagiging mahusay na musikero. Hahangaan niyo siya sa pagpe-play niya ng harpa. In fact, ang masamang espiritu nga, lumalayas kapag nagpe-play ng music si David eh. You will admire his greatness when it comes to playing musical instrument. At hahangaan niyo rin siya for his enduring patience under wicked King Saul. So, bakit ko pa binabanggit ito? Kasi sa mga qualities na ito na meron si Haring David, it is almost so hard to fathom that this man, that this beloved character, who's spoken so highly of in more than half of the Bible's book, would also be guilty of breaking half of God's commandments. Ano pong ibig ko sabihin? Mga kapatid, 10 yung utos ng Diyos. Pero alam niyo po ba na kalahati ng 10 utos ng Diyos, nilabag lahat ito ni Haring David? Gusto niyo pong isa-isahin ko? Sabi ng Bible, do not covet your neighbor's wife. So ano pong ginawa ni David? 2 Samuel 11:2 and 3. Huwag kayong mangangalon niya. Ano pong ginawa ni David? Yung asawa ni Uriah na si Bathsheba, kinuha ni David. Thou shalt not commit adultery. 2 Samuel 11:4. Ano pong ginawa ni David? Nakipagkalo niya kay Bathsheba. Thou shalt not steal. Anong ginawa ni David? Inagaw niya ang asawa ni Uriah. Ninakaw niya ito. Thou shalt not lie. 2 Samuel 11, nagsinungaling si Haring David, eventually having him murder
or murdered Uriah. 2 Samuel 12:9. So, covetousness, adultery, stealing, lying, murder, naku po, nandun lahat. Ginawa po lahat ito ni Haring David. At makikita niyo po yung progression ng kasalanan ito. Nagsimula lang lahat ito sa isang masamang pagtingin sa pagnanasa sa isang babaeng naliligo. So, ito po yung pinagsimula ng kanyang failure. So, ano pong nangyari? Tingnan po natin ang nangyari. Ito bang failure na ito ni Haring David ay permanent? Ano pong nangyari dito? When the prophet Nathan confronts David for his depravity, he immediately repents. Hindi po niya pinapatay si Nathan o si prophet Nathan. Alam niyo po, maganda ang kwentuhan eh. Sabi ni Nathan kay Haring David, meron pong isang mayaman, may kayamanan, meron po siyang kakayahang pinansyal, at meron naman po siyang kapitbahay na may alagang tupa, isa lang yung tupa niya. Nagkaroon ng bisita tong mayaman, sa halip na kumuha doon sa kanyang mga alagang tupa, kinuha pa yung tupa nung nag-iisang tupa ng kanyang kapitbahay, at ito ang kanyang inihanda sa kanyang mga panuhin. Sabi ni David, napakawalang yang tao niyan. At sinabi ni Nathan, kayo po yun, mahal na hari. At nung pagkarinig na yon ni Haring David na siya yung inaakusahan o hindi inaakusahan, kundi hinahatulan at tinuhukuman dahil sa kanyang ginawang kasalanan, wala po siyang ginawang pagtanggi. Immediately, David confessed. He immediately repented for his sin, confessing his sins. And when the son that is born to David and Bathsheba gets sick, alam ni David na ito ang parusa ng Diyos. Kasi sinabi sa kanya ito ng propeta. So ano pong ginawa ni David? During that time na sinilang yung batang may sakit, na nalangin po siya, nag-ayuno po siya, nag-ayuno, hindi kumain, hindi naligo. Pero nung namatay ang bata, David simply received this outcome as God's judgment. Ano pong matututunan nating prinsipyo rito, mga kapatid? Una, ito po ang dapat nating tandaan. Failure doesn't get the last word. Siguro po kung meron pong isang pagkakamali, isa na to sa pinakamatindi. Ang hirap po nating patawarin ang mga nangangalo niyang asawa. Ang hirap po nating patawarin ang mga nagnanakaw sa atin. Nang hirap po nating patawarin yung nakakagawa ng adultery. Mahirap po nating patawarin yung mga sinungaling. Yung lalo na yung mamamatay tao. Pero alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos binigyan ng ikalawang pagkakataon si Haring David. Ibig pong sabihin, failure doesn't get the last word. Even how serious it is. To be honest, ang hirap magtiwala uli, hindi po ba? Ang hirap magpatawad uli, hindi po ba? Hindi ko po sinasabi na ang kasalanan walang repercussion. Hindi ko po sinasabing ang kasalanan walang consequences. Meron. At ang Diyos mismo nagbigay nito. Gaano kasakit kay David na hindi pa sinisilang yung kanyang anak, ay may judgment na ang Diyos na pagpaparusa sa kanya. Take note, hindi doon sa sanggol, sa kanya. Dahil ang sanggol na ito, ano man ang mangyari dito, safe ito sa piling ng Ama sa Langit. Pero para kay Haring David, magbibigay ito ng napakasakit na emosyon at damdamin. Kasi yun ang parusa ng Diyos. Sin will never be without consequences. Pero tandaan po ninyo, failure doesn't get the last word. There will always be an opportunity to come back, to rise again, and magkaroon ng ikalawang pagkakataon. Sa prinsipyong ito, makikita po natin, when we have sinned, we must recognize it and repent. God's forgiveness doesn't save us from the consequences of our conduct, but if we abandon the behavior and we are willing to accept the consequences, God still or will still use us in His own way. Katulad ng paggamit niya kay Haring David.
Makikita po natin, failure, devastating failure. Covetousness, adultery, stealing, lying, murder. But in spite of this, ibinangon siyang muli ng Diyos dahil natutunan niyang tanggapin ang kanyang kamalian, ang kanyang failure, at patuloy pa siyang ginamit ng Diyos bilang hari. Nakuha niyo po? So, meaning, failure is not a dead end. Kapatid, kumusta? Ano yung mga kamalian mo recently na masyadong nagbibigay ng guilt to the point na ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang magsimula, ayaw mo nang bigyan ng pagkakataon muli ang iyong sarili at ang iyong buhay na magtagumpay muli? Alalahanin mo si David. Ang tawag po sa kanya is a man after God's own heart. Siya po ang sumulat at half of the Bible ay siya ang reason kung bakit isinulat. Siya po ang tema ng mga salmo. At makikita po natin, mga kapatid, kung papaano ipinakita ang muling pagbangon ng isang covetous, adulterous, stealer, or robbers, or liars, or murderer. So, meron ding pag-asa sa bawat isa sa atin, gaano man kabigat ang ating pinagdadaanan. Amen? Pangalawa po ay si Propeta Elijah. Kilala niyo po siya, hindi po ba? Si Elias. Elijah had so many miraculous experience. You'd think that he'd have unstable faith. Pero, makikita po natin, hindi po siya basta propeta. Nagawa po ni Elijah na patigilin ang ulan sa loob ng 3 taon. Sa 1 King chapter 17, mababasa po natin, for 3 years hindi umulan. And he holds the key for the rain. Makikita po natin yung matindi. At pinakain po siya ng mga uwak. No? Nakita po niya yung kawalan ng kakayahan ng isang babae, no? Yung limitless jar of flour and jug of oil sa 1 King 17 verse 14. No, naging witness po tayo ng buhayin ni Elijah ang anak ng babaeng balo sa 1 King 17:22. At nakita po natin kung paano si Elijah tinalo ang lahat ng propeta ni Baal by calling down fire from heaven sa 1 King chapter 18 verse 38. So makikita po natin kung gaano ginamit ng Diyos ang propetang ito. Pero alam niyo po, as much as we admire this guy for his power and his ability na binigay ng Diyos, makikita po natin ang kanyang failure at one point. Ano po ang failure na ito? Noong nagkaroon po ng showdown si Baal, yung propeta ni Baal, at ito pong si Elijah, tinalo niya po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng propeta ni Baal. Nang marinig ito ni Haring Ahab at ni Jezebel na kanyang asawa, ay sumumpa itong ipapapatay si Elijah. And Elijah couldn't take it. I don't know why. So the pressure of being such a high-profile prophet of God had gotten to Elijah, at ang nangyari po, natakot po siya kay Baal, kay Ahab at kay Jezebel, nagtatakbo po siya sa wilderness. At susunod po nating matatagpuan itong si Elijah ay defeated, feeling like he is the only prophet left, no, nawalan ng kumpiyansa, na-depressed, and he was completely isolated and imperiled. How do you imagine that kind of a situation after a great victory from the enemy? Ito yung failure ng tagumpay minsan, hindi po ba? Pag nagtatagumpay, pagkatapos mo makuha yung tagumpay, sa kabila ng lahat ng pagtatagumpay, parang wala rin kasiyahan. At nangyari po ito kay Elijah. Sa kabila ng kanyang victory over the prophet of Baal, dumating siya sa pagkakataong nagkaroon siya ng matinding depression at takot. How do you imagine God responded to Elijah? Ang Diyos pinakamarunong sa lahat. Alam ng Diyos tugunan ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin to the very roots.
So, ang ginawa ng Diyos, He fed Elijah and He allowed Elijah to rest. Then after a time, He finally answered Elijah's complaints and He encouraged Elijah with a still, small voice that he was not alone. 1 King chapter 19. So ano pong failure dito ni Elijah? Ang kanyang failure ay ang burnout. Lahat po ng tao, kahit gaano ka kasipag sa gawain ng Diyos, kahit gaano ka kahusay sa gawain ng Diyos, minsan po, makaka-experience ka nito. Ako po, naka-experience din marami pong pagkakataon. Minsan, di nyo alam ba't ka malungkot. Hindi mo alam kung bakit hindi ka mapagkatulog. May mga dahilan minsan na hindi mo mapag-unawa kung bakit nangyayari. At minsan parang gusto mo nang sumuko. Pagod ka na. Walang encouragement. Yung mga ganong damdamin. And burnout is only permanent. This kind of a feeling will be permanent if you allow it to be. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung burnout, reality ito. Pero ito yung magiging realidad lang kung papayagan mo ito. Don't listen to everything that you are tempted to believe when you are exhausted. Pag pagod po tayo, hirap tayo, ano pakiramdam natin? No? Sa mga babaeng pagod sa trabaho, pag uwi sa bahay, sasabihin ng demonyo sa kanyang isipan, sa likod ng kanyang tenga, sasabihin, ano ba naman yan, nagtatrabaho ka na, pagdating sa bahay, ikaw pa rin. Yung asawa mo, pareho naman kayo nagtatrabaho, ayaw kang tulungan, hindi ba? At because of that, ano pong mangyayari? Yung mga bulong na yan sa likod ng iyong tenga will cause you to suffer burnout. Katulad ni Elijah, sasabihin mo, pagod na ako na lang lagi, ako na lang mag-isa. Pero ano sabi ng Diyos? Elijah, may 8,000 pang propeta na iniligtas ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. So ano pong dapat gawin? Tandaan na ang failure of burnout ay hindi katapusan ng mundo. Take time to care for yourself physically. Take time to care for yourself spiritually. And take time to care for yourself emotionally. And then get back into the game. Amen? So, dalawa na po ito. No? Meron pa akong 3 tao na gustong talakayin. Bukas na uli. No? Mahaba na po eh. Bukas po, ipagpapatuloy po natin ng part 3 o 3 rather ng bagay na ito. At samahan niyo po ulit ako bukas para po sa ating continuation ng pag-aaral na ito. So, ngayon po, dadako po muna tayo sa pananalangin. Mag-ukol po tayo ng panalangin sapagkat napakarami po nating mga prayer request. Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa pananalangin sa mga kapatid natin na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Let us pray for the Tonggian family, kay Ate Galo at sa kanyang sambahayan, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa pamilya ng Silya, si Nanay Pasing at si Tatay Eleno. Samahan niyo po sila, Panginoon. Si Enoch na hindi makakauwi at hindi masasaksihan ang sa huling pagkakataon ang paghahatid sa huling hantungan kay Ate Galo Tonggian. Pag-pray po natin si Ate Heidi Mejia, ang kanyang mga pamangkin, si Epoy, si Nanay Nene, ang patuloy na pagkilos mo rin sa sambahayan ni Eril Bagnas, ang kanyang mga kapatid. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumalinga sa kanila, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan. Yun pong may mga COVID, amin pong idinadalangin, Panginoon, na samahan mo po ang kanilang mga pangangatawan at patuloy mo pong ingatan. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang kapatid na Ellen Gonzales, ang patuloy mo pong pagkilos at pagpapagaling sa kanya. Si Ate Evelyn Cameros, si Kuya Ben, ang bunso niyang mga anak na si Chris, si Uncle Urong at Auntie Huli, si kapatid na Tess Asturias, si Pastor Edu Samaniego sa kanya pong insomnia, ang Ate Evelyn at Ate Ellen Advincula, patuloy pong paghipo sa kanilang mga kalusugan,
si kapatid na Felisa Alberto, na prayer po ni kapatid na Lani Tulagan, ang patuloy po na pagkilos mo kay kapatid na Tete Isilia, ang kanyang mga manugang at apo, si Ate Ason Alcantara, si Debbie po ng Grand Prairie, Kalakasan, at patuloy na katatagan, ang kagalingan sa karamdaman po ni kapatid na Sidlak Reyes, na ngayon ay dumadaan sa chemo. Patuloy pong pagpapala ang ipagkaloob nawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa kanila. Patuloy na panalangin at pag-iingat sa sambahayan ni Kuya Nick at Ate Betty Bautista. Maayos na po ang papel ni Mariví Enriquez Frias papunta po ng US. Patuloy na kalakasan kay Maricar at pagpapala kay Marjorie at sa kanyang asawa, Marjorie Almasar. Patuloy pong kalusugan sa mga magulang ni Ate Laila Lontok. Patuloy na pagiging normal ng blood pressure ni Ate Fe Bay Santos. Ang pamangkin po na may karamdaman ni Kuya Bert Castillo na si Felix. Ang patuloy pong kalakasan, pagbibigay ng kagalingan kay kapatid na Mirna Gonzales. Ang patuloy na paggaling ni Ariana na anak ni Lee Hodril. Ang tuhod po ni Ate Maricruz, si Nanay Oling Purifikasyon. Ang patuloy pong pagsama mo sa pamilya Paredes, si Ate Myra, si Kuya Eme, si Tita Tessie, patuloy mo po silang samahan, Panginoon. Ang amin pong si Pastor John Ocol, patuloy mo po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman. Ang pamilya Cuadra, si Ate May, si Pastor El at ang kanila pong mga sambahayan, si Ogie, si Pisan Ogie Ramos, patuloy na kalakasan, si Ate Mayet Rodriguez, ang patuloy na pagpapagaling mo kay Kuya Nestor Sinfuente, kay Ai, ang kanyang mammogram, patuloy mo pong hipuin ang kanyang kalusugan. Ganon din po si Lolo Abe, si Jules Masalunga, si Jonah Adaw, ang kapatid na Boyet Sanchez, ang patuloy mo pong pagpapagaling sa kapatid kong ito. Ganon din po sa aming si Kakang Lole, si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, ang Nanay Puste Paredes, si Nanay Tateng Sarial, si Nanay Anchang Rodriguez, ganon din po ang kanyang asawa si Tatay Bitoy na nasa Pilipinas, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Honor Santarin, ang Kuya Ikoy at ang Ate Gaying Ramos, ang patuloy pong paghipo sa mga magulang ni Ate Ellen Estopase, si Nanay Nita at si Tatay Conrado, ang sambahayan po ng mga De Castro, si Nanay Hema, si Ate Lita, si Ate Elvie, si Kuya Pedoy, ang bawat isa na nakakaranas ng mga mahihirap na sitwasyon, patuloy mo silang hipuin. Si Tatay Omar at si Nanay Dadeng, pagpalain mo po, Panginoon, si kapatid na Tess Asturias, ano man po yung kanyang kalagayan ngayon, Panginoon, sa iyong mga kamay ko siya ipinagkakatiwala. Ang kanyang anak na si Nestle, ang kanyang hyperthyroidism, ikaw po ang kumilos sa kanya, Panginoon. We are also praying for Nanay Loli Troperto, kay Ate Tess Manuel, ang patuloy pong pagkilos mo, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Naniniwala po ako na ang lahat ng bagay ay iyo pong narinig, Panginoon. Nalalaman mo po ang aming mga pinagdadaanan. Wala pong lingid sa iyo. Kaya po inilalapit namin ang lahat ng ito. Mga kapatid, tayo po'y tumungo, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, narinig mo po ang mga dalangin namin at ang patuloy na paghiling sa iyo sa mga kapatid na ito. Tulong-tulong po kami na inilalapit sa iyo ang mga dalangin ng bawat isa. Ikaw po ang kumatagpo nito at ikaw po ang magbigay ng katugunan ayon sa iyong kalooban. Nilalapit din namin sa iyo nawa ang masarap na pagtulog ng kapatid na Sani Tibayan. Patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon, kung may mga bumabagabag sa kanyang isipan at puso, tanggalin mo ito upang dalawin siya ng masarap na pagtulog. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang patuloy na kalusugan at kagalingan namin. Ang kapatid na Felina Alberto, patuloy pong idinadalangin ng kapatid na Lani Tulagan, ikaw po ang nakakarinig ng lahat ng ito.
Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng daing ng iyong mga anak. Ikaw rin po, Panginoon, ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat pamilya, ang aking pong may bahay, ang aking pong mga anak. Patuloy mo po silang samahan at ang mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala. Ang mga simbahan ng UNIDA dito po sa Canada, I am praying for individual pastors, ang Pastor John Ocon ng Grand Prairie, ang Pastor Alvin Kawili, ang patuloy pong pagsubaybay kay Pastor Jay Gayas ng Fox Creek, at ang Pastor Albert Lopez at ang kanilang mga sambahayan. Pagpalain mo ang mga kaanib namin sa Grand Prairie, ganoon din sa Fox Creek, ang pastor namin sa Lidok at Edmonton, si Pastor Ruben Del Rosario, si Ate Vivian, si Darrell at si Arlene. Pagpalain mo rin po ang mga kapatiran sa Lidok, Alberta at sa Edmonton. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang Pastor Raymond Makatumpag, si Jenjen Makatumpag, ganon din po ang kapatid na Arnel Mantele at si May Mantele, ang buong kapatiran. Samahan mo po sila, Panginoon. Ganon din po ang Pastor El Capillar ng East Winnipeg, at si Ate May, si Kuya Noel Moniz at si Ate Jen Moniz. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. Ganon din po ang Kuya Manix Cruz at si Ate Marie Cruz at ang kanilang mga mahal sa buhay, ang Pastor Jason Paul Abraham at ang kapatid na Roxanne. Patuloy mo po silang pagpalain. Ingatan mo po ang mga manggagawa mong ito, Panginoon. Patuloy mo po silang samahan. And we are also praying for Pastor Epi and Ate Lloyda Bautista. Kung kalooban mo po, Panginoon, na makarating sila rito, gagawa ka po ng paraan para sa bagay na ito. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito, Panginoon, ng may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Good morning po, mga kapatid. Wednesday morning. Bukas po ipagpapatuloy natin ang atin pong pagtalakay sa atin pong paksa. Magandang gabi, kapatid na Sunny Tibayan. Dalangin ko na ang kapayapaan ng pagtulog ang iyong maranasan. Samahan ka ng Panginoon. Ganon din po, Ate Betty and Kuya Nick Bautista. Magandang araw. Kapatid na Nick Galang, Pastor Nicanor Galang, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Diaconisa Nida Galang. Kapatid na Felisa Reyes, magandang araw po. Ate Myra Paredes Libertino, Brother Dong Kalunya at ang mga kapatiran natin sa Aristocrat. Magandang araw po, kapatid ng Carolina Bukiran, Ate Leslie Tamundong, magandang gabi po sa inyo dyan. Kay Ai Advincula, magandang araw, Ai. Ganon din po kay Kuya M.A. Paredes, magandang araw po sa iyo. At kay Tita Mildred, Ate Vanji Magnaye, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw. Kay Brother Erwin Matusok, magandang araw, Brother Erwin. Ganon din sa iyong may bahay, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Lilia Takeban Esnor, magandang araw sa iyo, kapatid. At sa mga kapatiran natin sa Grand Prairie, Alberta. Magandang gabi, kapatid na Edlin Hugo. Ganon din po kay Arlene Ropeta, magandang araw. Kay Lily Camyalu, magandang araw, bunso. Kay Pastor, munti ko nang natawag na pastor, si Pastor Alvin Darapisa. Magandang araw, Brother Alvin at Virgie Darapisa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Christy and Kuya Dan Paredes, magandang araw sa inyo. Jan Salidok, Ces Garcia, mula sa Arayat, Pampanga, magandang araw po sa inyo. So nakakatuwa po, no? Para na po tayong kung saan-saan nang gagaling. May mga Saudi Arabia, ano po. Nakaka-bless po, mga kapatid, na knowing na sa simpleng bagay na ginagawa ng inyong lingkod ay nakakaabot po ito sa maraming parte ng mundo. Kaya kung patuloy niyo pong isi-share ito, marami po ako mga bagong nakikitang pangalan na alam ko po na nanonood dahil isinier ninyo. Meron po mga sabi po nung isang nakachat ko nung isang araw, may mga silent listener lang, hindi nagko-comment. Pero nanonood po sila regularly. Marami pong salamat. Si Kuya Eric Maines, ewan ko po, hindi ko siya nakita ngayon. Hindi ko alam kung nakapasok, may problema po siya. Hindi raw niya mapanood ng live ang atin pong devotion. Pero shout out, good morning Kuya Eric Maines. Kumaring Ami Santos, magandang araw sa iyo. Ayan, si Atinelia Fernandez, magandang araw po sa inyo dyan sa Amerika at sa bahala na kusina, no?
Magandang araw. Alam niyo po, ngayong araw, no, magluluto po ako ng lutong palaka. Ayan, kung hindi niyo po alam kung paano magluto ng lutong palaka, magluluto po ako mamaya. Ang problema, wala po akong palaka. Kaya instead of palaka, ang gagamitin po natin ay pickerel, yung isdang pickerel. Harvest time na po ng harabilya. No, may harabilya po ako, meron po akong kamote, tamang-tama po yun. Mamaya magluluto po tayo nun. Mapapanood nyo po ito sa Roel Camya TV, maaring bukas. Ngayon naman pong araw na ito, kung gusto nyo mapanood, yung luto ko pong isda na swam. Napakasarap mga kaibigan. Swam, simple-simple. Yung po yung lutong isda na mayroong miswa. Subukan po ninyo at kayo po ay masisiyahan. Yun po yung niluto ko kahapon. Ayan, mapanood nyo po yun ngayon. Kung hindi pa kayo subscriber ng Roel Camya TV, manood po kayo. At yung pong mga videos dyan, subukan po ninyo. Kung gusto po nyo gumawa ng tosino, meron din po ako dyan. Malaki pala tubo ng tosino na discover ko mga kapatid. Kalahati po pala tubo. Kaya kung magbebenta po, magandang negosyo. Ano po? Sipin nyo yung puhunan ko po sa tosino, $25. Pero nung nag-costing na po ako, kikita po siya ng mahigit $50. So kalahati, hindi po ba? So kung $100 ang inyong puhunan, tutubo kayo ng $100. Galing, no? Kaya panoorin niyo po yung paano magawa ng tosino. Pwede niyo pong gawing negosyo yan. Ayan. Ate Evelyn Cameros, magandang araw. Ate Nelia Ramos, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Larry Montillano, Nanay Belen Olaes, eto po. Shout out po kay Nanay Belen. Siya po yung laging numero 1 nanonood ng aking YouTube video. Nanay Belen, pag ako po umuwi ng Pilipinas, pakakainin ko kayo sa Jollibee. Magandang araw po sa inyo. Kapatid na Paz Perez, magandang araw po. At Neneng Sintos, ayun, nakapasok po pala si Kuya Eric Maynes. Magandang araw po. Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Carolina Bukiran, sabi po ni Brother Erwin Matusok, great start the day of work after hearing the word of God from you, Pastor. Praise the Lord. Salamat kapatid na Erwin, pagpalain ka ng Panginoon. Ate Cora Dolor, magandang araw po. Patuloy pong ingatan ng Diyos ang inyo pong sambahayan. Agnes Causaren, Agnes, akala ko mamamasyal kayo sa Winnipeg. Inihintay namin kayo rito. Kapatid na Mariby Frias, magandang araw. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Ayan, si Ate LV Paredes, si Ate Delia Magkawas at si Kuya Ban Magkawas, magandang umaga po sa inyo. Ate Del and Kuya Ban, miss na namin kayo. Matagal-tagal na po tayong hindi nagkikita-kita. Kuya Eddie Boy Sauler, magandang araw po sa inyo. Ate Del, ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Eric Advincula, magandang araw. Ate Sinaida Cosenas, Debbie from Grand Prairie, Debbie Papus. Ano ba apelyido nga nitong si Debbie? Debbie, comment mo nga yung apelyido mo. Ito nga ba yung apelyido mo? So, magandang araw. Kapatid na Cesar Silang, magandang gabi po sa inyo dyan. Ate Ellen Gonzales, patuloy po tayo magtiwala. Ate Evelyn, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Siya po ang may hawak ng lahat ng bagay sa ating buhay. Tete Advincula Silla, pagpalain po kayo. Bernane pala, si Debbie Bernane. Bernabe. Ayun, so, Debbie Bernabe. Ayan, Debbie, patuloy kang samahan ng Panginoon. Lagi kaming nananalangin para sa iyo, kapatid. Lalo si Ate Dang mo, lagi kang prayer request ni Ate Dang mo sa mga small group namin. At umasa ka na ang Diyos ang lagi nating kasama sa bagay na ito. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya. Again, mamimitas na po ako ng harabilya dahil ako po ay magluluto ng lutong palaka. Panoorin niyo po bukas, Roel Camya TV. Huwag niyo pong kakalimutang dalawin sa YouTube. Maraming pong salamat sa panonood. And ito po ang inyong lingkod. God bless everyone.